Hindi lahat ng lalaking isinilang na Pilipino ay dumaraan sa karanasang ito, ngunit may mga kabataang pinipili ang landas ng pagtatanggol sa bayan. Para sa isang binatang nasa edad 20 na papasok sa Armed Forces of the Philippines, AFP, ang prosesong ito ay nagiging daan sa marami niyang unang pamamaalam, ang pagkakahiwalay sa lipunan, ang pakikipaghiwalay sa kasintahan, o kung minsan, ang puso'y sumusuko na lang dahil sa nakapapagod na buhay sa syudad. Para naman sa mga kabataang babae na nagpasyang maghintay sa kanilang kasintahang sundalo, ang panahong iyon ay tila mas mabigat at walang katiyakan. Ang bida sa ating kwento ngayon ay isang babaeng Rusa na may buhok na kulay ginto at mga matang bughaw, na buong katapatang naghintay sa kanyang kasintahan. Sa isang sitwasyon kung saan sinasabing isa lang sa 10 magkasintahan ang nakatatagal, buong pananabik niyang hinintay ang kanyang lalaking Pilipino sa loob ng 2 taon. Ngunit sa araw ng kanilang pinakahihintay na pagkikita, ang lalaking Pilipino ay tumingin sa kanya na may seryosong mukha at nagkunwaring hindi siya kilala. Ano kaya ang nangyari? Ating alamin ang buong kwento mula mismo sa kanya. Kamusta? Ako si Natasha. Noong unang bahagi ng 2000s, iniwan ko ang malamig na taglamig ng St. Petersburg, Russia at sumakay sa isang eroplano patungong Pilipinas. Sa edad na 16, lahat ay bago at nakakatakot, ngunit wala akong nagawa kundi sumunod sa matatag na desisyon ng aking mga magulang. Ang aking ama ay matagumpay sa negosyo ng logistics sa pagitan ng Russia at Pilipinas. At dahil doon, sinabi niya sa akin na isang mapagkakatiwalaang pamilyang Pilipino ang tatanggap sa akin kung makakapag-aral ka sa Pilipinas at matututunan mo ang kanilang kultura. Malaki ang maitutulong nito sa iyong kinabukasan. Ang salita ng aking ama ay laging batas. At ang aking ina naman ay sinubukan lamang itago ang lungkot ng pamamaalam sa pamamagitan ng pagpuno sa aking bag ng maraming tsokolateng Ruso. Pagdating ko sa Ninoy Aquino International Airport, iba agad ang hangin. Hindi tulad ng malamig at tuyong hangin ng Russia, ang hangin ng tagsibol sa Pilipinas ay maalinsangan at may kakaibang tamis. Paglabas ko ng arrival gate, isang pamilya ang nakatayo na may hawak na placard na may pangalan ko. Isang mag-asawang nasa katanghalian na ang edad at isang batang lalaki na halos kaedad ko. Sinalubong ako ng mag-asawa na may magiliw ng ngiti, habang ang batang lalaki ay nahihiyang yumuko at bumati. Hello, Natasha. Welcome to our home. Kahit na nakapag-aral ako ng kaunting Filipino, wala akong naintindihan sa aktwal na pag-uusap. Tumango na lamang ako at sumunod sa kanila. Sa loob ng sasakyan, panay ang tanong ng ginang tungkol sa Russia. Ngunit halos oo, at hindi lang ang naisasagot ko. Ang batang lalaki, na nalaman kong Miguel pala ang pangalan, ay paminsan-minsay kinakausap ako sa Ingles. Kahit na halatang Ingles na natutunan lang sa paaralan, iyon ang unang pagkakataon na naramdaman kong napakasaya palang makarinig ng Ingles. Ang kanilang tahanan ay isang condominium. Para sa akin na lumaki sa isang malawak na bahay sa Russia, ito ay maliit ngunit may kakaibang pakiramdam ng kaginhawaan. Ang kultura ng pag-aalis ng sapatos sa may pinto ay bago sa akin. At nakapagtataka rin na mainit ang sahig. Ang kwartong inilaan sa akin ay maliit, ngunit nagustuhan ko ang tanawin ng lungsod mula sa bintana. Noong unang gabi, umiyak ako mag-isa sa aking kama. Namimiss ko na ang aking mga magulang at mga kaibigan sa Russia, at nangangamba ako kung paano ako mabubuhay sa dayuhang bansang ito. Kinaumagahan, nagising ako sa isang kakaibang amoy na kumikiliti sa aking ilong. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng aking silid at nakita ko ang ginang na abala sa kusina. Sa mesa, may mga pagkain ngayon ko lang nakita. Sinangag, tapa, itlog. Lahat ay bago sa aking paningin. Natasha, gising ka na pala. Halika. Kumain na tayo. Ang mainit ng ngiti ng ginang, na tinawag kong Tita Elena, ay bahagyang nagpabawas sa aking kaba. Nang umupo ako sa hapagkainan, sumali rin ang kanyang asawa, si Tito Ramon, at si Miguel. Pinagtawanan nila ang aking hirap na paggamit ng kutsara at tinidor.
Ngunit ang kanilang tawa ay puno ng init, hindi ng pangungutya. Binigyan ako ni Miguel ng kutsara, at si Tita Elena naman ay sunod-sunod na naglagay ng ulam sa aking plato. Okay lang yan. Dahan-dahan ka lang matuto, tutulungan ka namin. Ang paaralan ay mas malaking hamon. Mataas ang pader ng wika at laging nakasunod sa akin ang mga matang puno ng kuryosidad. Sa mga unang araw, si Miguel ang naging tagapagsalita ko. Tuwing tanghalian, lagi siyang nasa tabi ko at ipinapakilala ako sa ibang mga bata kapag may mga tumitingin sa akin ng masama. Laging si Miguel ang nagtatanggol sa akin dahil sa kanya. Unti-unti akong nasanay sa buhay eskwela. Gabi-gabi, tinuturuan ako ni Tita Elena ng Filipino. Nagsimula kami sa mga pangunahing pagbati tulad ng magandang umaga at salamat. Si Tito Ramon naman ay paminsan-minsan ay nagpapakita ng mga libro tungkol sa Russia at hinihiling na magkuwento ako tungkol sa aking bayan. Dahil sa kanilang interes at pag-aalaga, unti-unti naging mas madali ang buhay ko sa Pilipinas. Lumipas ang 1 buwan, 2 buwan, at unti-unti akong natuto ng Filipino. Nagkaroon ako ng mga kaibigan sa paaralan at naging mas malapit kami ni Miguel. Lagi siyang nasa tabi ko bilang isang maaasahang kaagapay. Sabay kaming gumagawa ng takdang aralin at tuwing Sabado't Linggo, namamasyal kami sa kalapit na parke habang nag-uusap tungkol sa aming mga kultura. Ang kanyang busilak na kuryosidad at kabaitan ay nagbigay sa akin ng kapanatagan. Pagdating ng tag-ulan, para na akong isang ganap na miyembro ng pamilya, naging natural na sa akin ang pang-araw-araw na gawain ng paggising, sabay-sabay na pagkain, pagpasok sa paaralan, at paggawa ng takdang aralin pag-uwi. Linggo-linggo akong tumatawag sa aking mga magulang sa Russia. Laging tinatanong ni Papa kung kumusta ang pag-aaral at buhay ko. Isang araw noong taglamig na iyon, unang beses umulan ng malakas. Pauwi kami mula sa paaralan, masayang naglalaro kami ni Miguel sa ulan. Pagdating namin sa bahay, kakaiba ang ekspresyon ni Tita Elena. Tinawag niya ako at dinala sa sala. Naroon si Tito Ramon, seryoso ang mukha. Natasha? May tawag mula sa Russia? Sa sandaling iyon, para bang huminto ang tibok ng aking puso. Sa ekspresyon pa lang ni Tito, alam kong hindi magandang balita iyon. Nanginginig ang kamay na inabot ko ang telepono at idinikit sa aking tainga. Narinig ko ang boses ng isang di kilalang lalaki na nagsasalita sa Ruso. Nagpakilala siya bilang pulis mula sa St. Petersburg. Nagkaroon daw ng malaking sunog sa pabrika na pinapatakbo ng aking mga magulang. Hindi na niya natuloy ang sasabihin. Basta't hawak ko lang ng mahigpit ang telepono, tulala. Namatay ang aking mga magulang. Nang masambit ko ang mga salitang iyon, gumuho ang lahat. Nawalan ng lakas ang aking mga binti at napaupo ako sa sahig. Agad na lumapit si Tita Elena at niyakap ako. Hindi tumigil ang aking mga luha. Ang biglaang balita ay nagdulot ng blanko sa aking isipan at ang aking dibdib ay parang pinupunit sa sakit. Ang sumunod na balita ay mas lalong nakagimbal. Hindi pala maayos ang insurance ng pabrika at lahat ng aming ari-arian ay natupok kasama ng sunog. Ang mga kamag-anak namin sa Russia ay malayo dahil sa hindi magandang pakikitungo ng aking ama at walang sino man ang maaaring kumupkop sa akin. Ulila na ako. Saan ako pupunta? Ano ang gagawin ko? Wala akong maisip. Ilang araw akong hindi lumabas ng kwarto. Halos hindi ako kumakain at hindi pumapasok sa paaralan. Tinitingnan ko lang ang labas ng bintana habang umiiyak. Nag-aalala sa akin si Miguel at si Tita Elena ay tahimik na lang na nag-iiwan ng pagkain sa labas ng pinto ko. Isang araw, makalipas ang 1 linggo, kumatok sina Tito at Tita sa aking silid. Pumasok sila ng tahimik at umupo sa tabi ko. Natasha, mag-usap tayo sandali. Tumingin ako sa kanila. Ang boses ni Tito ay matatag ngunit may init. Matagal na kaming nakikipag-ugnayan sa iyong mga magulang at marami na kaming narinig tungkol sa iyo. At ngayon, isa ka ng miyembro ng aming pamilya. Huwag kang mag-alala kung saan ka pupunta. Isa ka na naming anak. Dito ka natitira sa amin. May mga luha sa mata ni Tita Elena
habang mahigpit niyang hinahawakan ang aking kamay. Sa sandaling iyon, sa gitna ng kawalan ng pag-asa, isang maliit na sinag ng pag-asa ang sumilay sa aking puso. Sa dayuhang bansang ito, sa dayuhang tahanang ito, nagkaroon ako ng bagong pamilya. Ang kanilang mainit na mga kamay ang unti-unting naghilom sa aking mga sugat. Nang gabing iyon, matapos ang mahabang panahon, muli akong sumabay sa hapagkainan. Nahihiyang ngumiti si Miguel habang inaabutan ako ng atsara, at si Tita Elena ay naghanda ng mas maraming ulam kaysa dati. Tahimik na uminom ng isang basong beer si Tito Ramon at muling sinabi, "Mula ngayon, tayo na ang pamilya." Sa harap ng mainit na hapagkainang iyon, muli akong nakakuha ng lakas ng loob upang mabuhay. Kinabukasan, nagsimula akong pumasok muli sa paaralan. Hindi pa nawawala ang lungkot, ngunit ngayon ay kaya ko nang harapin ito. Mas naging maalaga sa akin si Miguel. At ang aking mga kaibigan ay naging mas mabait nang malaman ang aking sitwasyon, ang bagong buhay ko sa Pilipinas. Ito ay dumaloy sa isang direksyon na lubos na naiiba sa aking inaasahan. Nang dumating muli ang tagsibol, marami nang nagbago sa akin. Naging mas matatas na ako sa Filipino at masaya na ako sa buhay eskwela. Higit sa lahat, natural ko nang nararamdaman na ang bahay na ito ay aking tahanan. Sina tito at tita ay naging legal kong tagapag-alaga at sa tulong ng embahada ng Russia, naayos namin ang lahat ng kinakailangang dokumento. Ang pang-araw-araw na buhay kung saan sama-sama kaming nanonood ng TV pagkatapos ng hapunan o namamasyal sa kalapit na parke tuwing weekend ay naging karaniwan. Nagagawa ko ng makipagbiruan kay Miguel. At tumutulong na rin ako sa pagluluto ni Tita Elena. Minsan, nagluluto ako ng mga pagkaing Ruso para sa kanila. Hanggang ngayon, malinaw pa rin sa aking alaala ang gulat na ekspresyon ni Miguel nang una niyang matikman ang borscht. Sa paglipas ng panahon, lalo akong naging bahagi ng pamilyang ito. Hindi nawawala ang pangungulila ko sa aking mga magulang, ngunit unti-unting napupunan ng pagmamahal ng aking bagong pamilya ang puwang na iyon, lalo na ang presensya ni Miguel ay malaking aliw para sa akin. Nag-aral kami sa iisang high school at naging magkaibigan at pamilya na sumusuporta sa isa't isa. Kung hindi dahil sa trahedyang tawag na iyon, nasaan kaya ako ngayon? Marahil ay bumalik ako sa Russia at namumuhay ng ibang-iba. Ngunit dinala ako ng tadhana sa lugar na ito, kasama ang pamilyang ito. Ang init na natagpuan ko sa isang dayuhang tahanan sa Pilipinas. Iyon ang naging bagong simula ng aking buhay. At sa gayon, namuhay ako bilang isang Pilipino. Lumipas ang panahon, sa araw ng aming pagtatapos sa high school, puno ng pagmamalaki ang mga mukha ni na tito at tita habang tinitingnan ang aking diploma na para bang ako ang kanilang tunay na anak. Ang dayuhang dalaga mula sa Russia, 3 taon na ang nakalipas, ay isa ng dalagang papasok sa isang unibersidad sa Pilipinas. Sabay kaming nagtapos ni Miguel, at habang kumukuha kami ng mga litrato, pinag-usapan namin ang aming hinaharap. Nakapasa siya sa University of the Philippines, habang ako naman ay nakapasa sa isa ring tanyag na unibersidad sa pamamagitan ng special admission para sa mga dayuhan. Sa unang araw ng kolehiyo, puno ng sigla ang campus. Dahil sa aking buhok na kulay ginto at mga matang bughaw na katangian ng isang Rusa, lagi akong napapansin saan man ako magpunta. Sa orientation, may ilang estudyanteng lumapit sa akin at nakipag-usap ako sa kanila gamit ang aking matatas ng Filipino. Nang gabing iyon, pag-uwi ko sa bahay at habang nasa hapagkainan, habang ikinukuwento ko ang aking mga karanasan, palaging napapatingin sa akin si Miguel. Tila may gusto siyang sabihin. Ngunit ngumingiti lang siya. Ang buhay kolehiyo ay ibang-iba sa high school. Malawak na oras, iba't ibang tao, at walang katapusang mga gawain. Nagsimula akong mag-aral ng business sa ilalim ng international studies. Habang si Miguel naman ay mechanical engineering. Magkaiba ang aming mga campus. Ngunit tuwing weekend, lagi kaming magkasama. Nagbibisikleta kami sa academic oval ng UP. Nagbabasa ng libro sa mga cafe sa Katipunan.
o kung minsan, masaya na kami sa panonood lang ng pelikula sa bahay. Isang araw ng tagsibol, habang naglalakad kami sa isang parke na puno ng mga namumulaklak na puno ng nara, biglang huminto si Miguel at tumitig sa akin. Iba ang kanyang tingin. Bumilis ang tibok ng aking puso at naramdaman kong may mahalaga siyang sasabihin. Ngunit sa sandaling iyon, tumunog ang kanyang cellphone at nasira ang mahiwagang sandali. Mula noon, bagaman normal pa rin ang aming pakikitungo, pareho naming naramdaman na may nagbago. Nagsimula ang summer break at nagplano sina tito at tita ng biyahe sa Palawan. Isang family trip, kaya't kasama kami ni Miguel. Sa harap ng asul na dagat at kalangitan, marami kaming kinuha na litrato. Isang gabi, habang nag-uusap kami sa balkonahe ng aming tinutuluyan at pinagmamasdan ng mga bituin, dahan-dahang dumampi ang kamay ni Miguel sa aking kamay. Nagulat ako at napatingin sa kanya, ngunit tila walang nangyari at ipinagpatuloy niya ang pagpapaliwanag tungkol sa mga konstelasyon. Sa aming 2nd taon sa kolehiyo, lalo pang lumalim ang aming nararamdaman. Ngunit walang sino man sa amin ang unang umamin. Nakatira kami sa iisang bahay at itinuturing kaming pamilya ng aming mga magulang. Paano namin babaguhin ang ganoong relasyon? Tila imposible. Kaya't kahit alam namin ang nararamdaman ng isa't isa, nanatili kaming magkaibigan at pamilya. Sa unibersidad, natural na may mga nagyayayang makipag-date. Ang mga lalaking Pilipino ay interesado sa aking kakaibang itsura at ang mga kaibigan ko ay laging sinusubukang i-set up ako. Sa simula ay tumatanggi ako, ngunit dahil sa paulit-ulit na pamimilit, ilang beses din akong pumayag. Ngunit wala sa mga pagkikita na iyon ang nakapukaw sa aking puso. Pag-uwi ko mula sa isang date, sa sandaling makita ko si Miguel na nagbabasa ng libro sa sala, lahat ng tungkol sa ibang lalaki ay nawawala sa isip ko. Ganoon din ang sitwasyon para kay Miguel. May isang senior na babae mula sa kanyang kurso na madalas bumisita sa aming bahay at kapag nakikita ko silang magkasamang gumagawa ng proyekto, sumisikip ang aking dibdib. Ngunit ang tanging magagawa ko ay ngumiti at maghanda ng merienda, ang papel ng isang miyembro ng pamilya. Pagkaalis ng senior na iyon, madalas kong tuksuhin si Miguel. At sa tuwing ginagawa ko iyon, syempre, itinatanggi ko, ngunit pareho naming alam ang katotohanan. Isang araw ng taglagas, kaming dalawa lang ang nanonood ng pelikula sa sala. Pumunta sina tito at tita sa kasal ng isang kamag-anak at hindi uuwi hanggang sa matapos ang weekend. Sa kalagitnaan ng pelikula, biglang pinatay ni Miguel ang TV gamit ang remote at tumitig sa akin. May determinasyon sa kanyang mga mata. Natasha, may sasabihin ako. Bumilis ang tibok ng aking puso. Inasahan kong sa wakas ay sasabihin na niya ang mga salitang iyon. Ngunit ang sumunod na sinabi ni Miguel ay hindi ko inaasahan. Sa susunod na linggo, papasok na ako sa militar. Isang malaking gulat. Alam kong may mga lalaking Pilipino na pinipili ang landas na iyon, ngunit sinabi ni Miguel na pagkatapos niyang magtapos ay saka siya mag-iisip tungkol sa kanyang karera. Isang biglaang desisyon at nawalan ako ng masabi. Matagal na palang interesado si Miguel sa disaster relief at international peacekeeping operations at nabasa na niya ang mga polyeto ng AFP. Tila nararamdaman niyang kahit ipagpatuloy niya ang kanyang buhay kolehiyo, hindi malinaw ang kanyang layunin. At marahil, ang komplikadong damdamin sa pagitan naming dalawa ang nagtulak sa kanya sa desisyong iyon. Tahimik niyang sinabi, "Gusto kong ilagay ang sarili ko sa isang mahirap na kapaligiran para malaman kung ano ang magagawa ko para sa lipunan at kung ano talaga ang mahalaga sa buhay ko." Hindi ito tunog ng pagtakas, kundi isang desisyon na pinag-isipan niya ng mabuti, masakit sa dibdib. Ngunit sa harap ng kanyang determinasyon, wala akong masabi, masakit sa dibdib. Pero naiintindihan ko. Makalipas ang isang linggo, umalis si Miguel na may maikling gupit. Habang hinahatid ko siya sa pinto, gusto ko siyang yakapin ng mahigpit, ngunit ang tanging nagawa ko ay kumaway at sabihing, "Mag-ingat ka." Ang bahay na wala siya ay kakaibang tahimik. Parehong espasyo.
parehong mga tao, ngunit napakalaki ng puwang na iniwan ni Miguel. Sa mga unang linggo, naging mahirap, ngunit unti-unti kong ginugol ang aking oras sa pagtuon sa aking pag-aaral. Tuwing weekend, binibisita namin siya ni na tito at tita sa training camp. Laging masayang nakangiti si Miguel at sinasabing, okay lang ako. Ngunit, iba ang sinasabi ng kanyang mga mata. Lumipas ang panahon at na-assign si Miguel sa isang unit. Naging mas madalang ang aming komunikasyon at ang mga liham na dumarating ay puno lang ng mga pang-araw-araw na kwento. Nag-focus ako sa pag-aaral at naghintay. Sa unibersidad, marami pa ring lalaking lumalapit sa akin. Lalo na ang isang senior na nagsabing gusto niyang matuto ng Ruso. Mabait siya at matalino. Tinanggap ko ang kanyang alok na tulungan niya ako sa Filipino kapalit ng pagtuturo ko ng Ruso. Pagkatapos ng ilang aralin, nagtapat siya sa akin. Ngunit ang puso ko ay nasa ibang lugar na. Magalang akong tumanggi, ngunit hindi siya sumuko. Paulit-ulit siyang nagpapadala ng mensahe at naghihintay pagkatapos ng aking klase. Hindi komportable, ngunit ang kanyang pagpupursige ay medyo nakakaantig din. Isang araw, naghintay ang senior na iyon sa harap ng unibersidad at sinabing ihahatid niya ako pauwi. Dahil umuulan, tinanggap ko ang kanyang alok. Pagdating sa tapat ng aming bahay, sabay kaming naglakad sa ilalim ng iisang payong hanggang sa pinto. Habang nagpapaalam, bigla niya akong sinubukang yakapin. Nagulat ako at umatras. Noon, naramdaman kong may nakatayo sa likuran ko. Paglingon ko, si Miguel. Nakasuot ng uniforme, ng sundalo, matigas ang kanyang mukha. Nagulat ako at tinawag ang kanyang pangalan. Ngunit hindi siya nagsalita at nilagpasan lang kami papasok ng bahay. Dali-dali akong nagpaalam sa senior at pumasok sa bahay, ngunit nakasara na ang pinto ng kwarto ni Miguel. Miguel, kailan ka pa dumating? Walang sagot. Kumatok ako, ngunit walang reaksyon. Nang gabing iyon sa hapagkainan, malamig ang kanyang pakikitungo. Masaya sina tito at tita sa kanyang biglaang bakasyon, ngunit si Miguel ay hindi. Hindi man lang niya ako tiningnan. Mula kinabukasan hanggang sa matapos ang bakasyon ni Miguel, patuloy niya akong iniiwasan. Kahit kausapin ko siya, maikli lang ang sagot niya at tila naiilang na makasama ako sa iisang lugar. Sinubukan kong tanungin kung ano ang nangyari, ngunit sinabi lang niya, wala. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng damdamin na para bang siya ay pinagtaksilan. Nang bumalik si Miguel sa kanyang unit, lalong naging tahimik ang bahay. Tinanong ni Tita Elena ang tungkol sa kakaibang kilos ni Miguel, ngunit hindi ko rin alam ang dahilan. Naisip ko lang na malamang ay na-misinterpret niya ang nakita niya sa amin ng senior noong araw na iyon. Kahit magpadala ako ng mensahe, maikli lang ang tugon ni Miguel at halos hindi niya sinasagot ang mga tawag ko. Ganoon lumipas ang panahon. 1 taon ang nakalipas at papalapit na ang araw ng pagtatapos ng serbisyo ni Miguel. Pinaghalong pananabik at kaba ang naramdaman ko. Hindi ko alam kung magiging malamig pa rin ba ang pakikitungo niya pagbalik niya pagkatapos ng 2 taon o kung babalik kami sa dati naming komportableng relasyon. Sa araw na iyon, sinundo namin siya ni na tito at tita sa harap ng kampo. Nang makita ko si Miguel na lumabas na nakasibilyan, nanikip ang dibdib ko. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang mga magulang. At sa akin, isang alanganing ngiti at bahagyang tangulang ang ibinigay. Sa sasakyan pa uwi, halos hindi niya ako kinausap. Ikinuwento lang niya ang kanyang buhay sa militar sa kanyang mga magulang. Pagdating sa bahay, hindi nagbago ang kanyang kilos. Itinuring niya ako na parang isang estranghero. Gabi na, nakahiga ako sa kama at nag-isip. Nagpasya akong hindi na maaaring magpatuloy ang ganito. Kailangan kong itanong ng harapan kung ano ang nangyari. Kung bakit siya biglang nagbago. Bukas, kakausapin ko talaga siya. Ipinangako ko sa sarili bago matulog. Kinaumagahan pagkatapos ng pagbabalik ni Miguel, puno ng alinlangan ang hapagkainan. Sina tito at tita ay masayang nag-uusap tulad ng dati, ngunit may hindi nakikitang pader sa pagitan namin ni Miguel. Nakatingin lang siya sa kanyang plato habang kumakain,
At kapag kinakausap ko siya, maikli lang ang sagot niya. Pagkaalis ni Tito papuntang trabaho at ni Tita para mamalengke, naglakas loob akong pumunta sa harap ng kwarto ni Miguel. Kumatok ako, ngunit walang sagot. Kumatok ako ulit, at pagkatapos ay bumukas ang pinto. Malamig pa rin ang kanyang ekspresyon habang nakatingin sa akin. Kailangan nating mag-usap. Sa sinabi ko, napabuntong hininga siya at umiling. Wala tayong dapat pag-usapan. Sinubukan niyang isara ang pinto, ngunit pinigilan ko ang kanyang kamay. Ngunit sa sandaling iyon, tumunog ang kanyang cellphone. Agad niyang sinagot at sinabing kailangan niyang umalis. At nagmamadaling lumabas ng bahay. Sa huli, hindi na naman kami nagkaroon ng pagkakataong mag-usap. Ganoon din ang nangyari sa sumunod na araw. At sa susunod pa, laging wala si Miguel. At kung narito man siya, iniiwasan niya ako. Minsan, naririnig ko ang tunog ng gitara mula sa kanyang kuwarto. Ngunit hindi ang mga kantang madalas niyang tugtugin bago siya pumasok sa militar, kundi isang hindi pamilyar na himig. Ang malungkot at mapait na musika ay lalong nagpapasakit sa aking puso. Lumipas ang 1 linggo, at abala raw si Miguel sa paghahanda sa pagbabalik-aral. At hindi pa rin niya binubuksan ang kanyang puso sa akin. Isang gabi, umalis sina Tito at Tita papunta sa bahay ng isang kamag-anak at kami lang ni Miguel ang naiwan sa bahay. Nagbabasa ako ng libro sa sala habang siya ay nasa loob ng kanyang kwarto. Biglang tumunog ang doorbell at dumating ang isang delivery ng pagkain. Chicken na in-order ni Miguel. Nang lumabas siya mula sa kanyang kwarto para bayaran ang delivery, naisip kong, ito na ang pagkakataon. Naghanda ako ng mga plato at tubig sa mesa sa sala at tahimik na naghintay. Dala ni Miguel ang kahon pabalik sa kanyang kuwarto. Ngunit nang mapansin niya ako, bahagya siyang nag-atubili. Hindi ako nagsalita, ngumiti lang, napabuntong hininga siya at walang nagawa kundi umupo sa mesa sa sala. Sa katahimikan, nagsimula kaming kumain ng manok. Dati, nagtatawanan kami habang pinag-uusapan kung aling bahagi ang mas masarap. Ngunit ngayon, nakatingin lang kami sa aming mga plato. Sa bigat ng pakiramdam, uminom ako ng 1 basong tubig at naglakas loob. Miguel, ano ba talaga ang nangyari? Bakit ka biglang nagbago ng ganyan? Matagal siyang hindi sumagot. Nakatitig lang siya sa piraso ng manok na hawak niya. Naghintay ako. Sa wakas, nagsalita siya. Nagbago na lang ang lahat. Nagbago ako. At ikaw din. Sa kanyang malabong sagot, lalo akong nalito. Ano ang nagbago? May nagawa ba akong masama? Tumingin siya sa akin. May komplikadong emosyon sa kanyang mga mata, ngunit hindi pa rin niya binubuksan ang kanyang puso. Tumayo siya para bumalik sa kanyang kwarto. Hinawakan ko ang kanyang braso. Sa sandaling iyon, sa unang pagkakataon, sumabog ang kanyang emosyon. Pabayaan mo na ako! May sarili ka ng buhay, di ba? Hindi ko na kailangang makialam. Pagkasabi niyon, pumasok siya sa kanyang kwarto at isinara ang pinto. Naiwan akong mag-isa sa sala, pinipigilan ang mga luha habang iniisip ang kanyang mga salita. Hindi ko maintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin sa sarili mong buhay. Halos hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Makalipas ang ilang araw, inaya si Miguel ng kanyang mga kaibigan para sa isang selebrasyon ng kanyang pagtatapos sa serbisyo. Naiwan akong mag-isa sa bahay. Nag-iisip, 11:00 na ng gabi at wala pa ring umuuwi. Narinig ko ang pagbukas ng pinto sa harapan, sinundan ng mga pagewang-gewang na hakbang. Dahan-dahan akong lumabas at nakita ko si Miguel na lasing, hirap mag-alis ng sapatos sa may pinto. Miguel, okay ka lang? May masakit ba sa iyo? Tumingin siya sa akin. Wala na ang malamig na tingin. Tanging mga matang puno ng lungkot at pangungulila. Inalalayan ko siya papunta sa sofa sa sala. Kumuha ako ng tubig at tiningnan ang kanyang kalagayan. Tinanggap niya ang tubig at ininom ito ng isang lagukan. Natasha. Matagal na panahon nang huli niyang banggitin ang pangalan ko. Ang emosyon sa kanyang boses ay nagpabigat sa aking dibdib. Lasing siya, ngunit dahil doon, tila mas tapat siya. Umupo ako sa tabi niya at naghintay. Ang totoo, miss na kita. Sa mga salitang iyon, bumilis ang tibok ng aking puso
Ipinikit ni Miguel ang kanyang mga mata. Huminga ng malalim at nagpatuloy. Nung nasa militar ako, gabi-gabi kitang iniisip. Nakayanan ko lang dahil alam kong nandito ka. Hindi ako makapagsalita sa gulat. At doon, inamin niya ang lahat. Noong nakaraang tag-init, bigla akong nagkaroon ng leave. Umuwi ako nang hindi nagsasabi kanino man. Gusto kitang sorpresahin. Nanginginig ang kanyang boses. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Hindi siya tumanggi. Pagdating ko sa tapat ng bahay, nakita kitang kasama ng isang lalaki. Magkasama kayo sa iisang payong. Mukha kayong sobrang close. At parang yayakapin ka pa niya. Sa sandaling iyon, naintindihan ko ang lahat. Ang nangyari sa amin ng senior noong araw na iyon. Aksidenteng nakita ni Miguel ang eksenang iyon. Ngunit nagkamali siya ng interpretasyon. Noon ko naintindihan. Isa na lang akong sundalong kalalabas lang ng serbisyo. Habang ikaw, maganda at matalino, karapat-dapat kang makahanap ng mas mabuting tao, tulad ng lalaking iyon na mukhang maayos at kayang-kaya kang paligayahin. May mga luhang pumatak mula sa mga mata ni Miguel. Hindi ko alam kung dahil ba sa alak o sa emosyon, ngunit ramdam ko ang kanyang sinseridad. Hindi ko na napigilan. Hinawakan ko ng mahigpit ang kanyang kamay at sinabi ang aking katotohanan. Hindi totoo yan. Isang maling akala lang. Yon. Yung senior na yon. Lumapit lang siya dahil gusto niyang matuto ng Ruso. At noong araw na yon, umuulan kaya inalok niya akong ihatid pa uwi kaya sabay kaming umuwi. Tinanggihan ko siya pero bigla siyang gumawa ng ganoong kilos. Nanlaki ang mga mata ni Miguel. Tila hindi siya makapaniwala sa aking mga salita. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Mula pa noong high school, gusto na kita, kahit na pamilya ang turingan natin. Iba ang nararamdaman ko. Ang dahilan kung bakit ayaw kong bumalik sa Russia, kung bakit gusto kong mag-aral dito, lahat ng yon ay dahil sa'yo. Nang masabi ko ang mga salitang iyon, para bang gumuho ang isang dam ng emosyon na matagal ko nang kinikimkim. Tinitigan ako ni Miguel na may halong pagtataka. Totoo ba? Sa loob ng 2 taon, maraming lalaking lumapit sa akin, pero ni minsan hindi natinag ang puso ko. Lagi kong iniisip, kung okay ka lang ba dyan sa militar, kung kailan ka babalik. Pumatak na rin ang mga luha mula sa mga mata ni Miguel. Dahan-dahan niyang inabot ang kanyang kamay at pinunasan ang mga luha sa aking pisngi. Napakainit ng kanyang kamay. Gusto rin kita. Noon pa man. Mula pa noong dumating ka galing Russia. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, para bang huminto ang lahat ng tunog sa mundo. Ito ang mga salitang matagal ko nang hinihintay. Dahan-dahan niya akong hinila palapit at napayakap ako sa kanyang mga bisig. Rinig na rinig ko ang tibok ng kanyang puso sa aking tainga. Mabilis at malakas. Pero, paano tayo? Itinuturing tayong pamilya ni na Papa. Sa kanyang sinabi. Napaisip din ako sa realidad. Nagkaaminan na kami. Ngunit komplikado pa rin ang sitwasyon. Itinuturing kaming magkapatid ni na Tito at Tita. At hindi magiging madali na biglang baguhin iyon. Sa ngayon, gawin muna nating sikreto ito sa ating dalawa. Pag-isipan natin ng mabuti. At kapag tamang panahon na, saka natin sabihin sa kanila. Tumango si Miguel. At tahimik na bumulong. Sorry. Nagkamali ako ng akala. Ang tanga ko. Hinawakan ko ng mahigpit ang kanyang kamay at ngumiti. Okay lang. Naiintindihan ko na ang lahat ngayon. Nang gabing iyon, magkatabi kaming umupo sa sofa sa sala at nag-usap ng matagal. Ang kanyang buhay sa militar. Ang aking mga karanasan sa unibersidad. At ang pangungulila namin sa isa't isa sa mga panahong iyon. Nawala ang lahat ng hindi pagkakaunawaan at nagkaintindihan ang aming mga puso. Bago dumating sina Tito at Tita, bumalik kami sa aming mga kwarto. Ngunit wala na ang hindi nakikitang pader sa pagitan namin. Sa halip, may kilig sa pagbabahagi ng isang bagong sikreto. Habang nakahiga sa kama at nakatingin sa kisame, nag-isip ako, ano na kaya ang mangyayari sa aming relasyon? Kailan at paano namin sasabihin sa aming pamilya? Maraming katanungan.
ngunit isa lang ang sigurado. Nagtagpo na ang aming mga puso. Kinaumagahan sa hapagkainan, iba na ang tingin ni Miguel sa akin. Hindi na malamig o walang pakialam. Puno ng init at lambing ang kanyang mga mata. At kapag hindi nakatingin sina tito at tita, pasimple niya akong kinikindatan. Sa maliit na kilos na iyon, kinilig ang aking puso, at sa gayon, naging lihim kaming magkasintahan. Sa labas ng bahay, para kaming normal na magkaibigan. Minsan ay pamilya. Ngunit kapag kaming dalawa lang, hindi namin itinatago ang aming nararamdaman. Bumalik si Miguel sa universidad. At ako naman, ay nagpatuloy sa aking 3 taon. Dahil magkaiba ang campus, mahirap magkita sa universidad, ngunit minsan ay nagkakasabay kami sa library. Sa mga araw na iyon, sabay kaming nag-aaral sa isang cafe. Minsan, nakakaramdam ako ng pagkakasala. Hindi ko alam kung tama bang maglihim kina tito at tita na nagbigay ng lahat sa amin. Ngunit wala pa kaming lakas ng loob na sabihin ang aming relasyon. Alam naming kailangan naming sabihin ang totoo balang araw. Ngunit takot kaming mawala ang kaligayahang nararamdaman namin ngayon. Ang aming lihim na pag-iibigan ay tumagal ng 1 buwan, 2 buwan. Nagkaroon kami ng dobleng buhay. Magkasintahan, sa labas ng bahay, at pamilya, sa loob. Minsan, nakakatawa ang sitwasyon, minsan naman ay nakakalungkot, lalo na sa mga pagtitipon ng pamilya kung saan magkatabi kami, ngunit hindi man lang magkahawak ng kamay. Ngunit kahit sa mga sandaling iyon, ang simpleng pagtingin lang sa isa't isa ay nagdudulot ng lihim na kaligayahan. Isang weekend, dinala ako ni Miguel sa isang rooftop restaurant sa BGC. Maganda ang panahon at tanaw na tanaw ang buong lungsod. Sa lugar na iyon na puno ng mga magkasintahang nangangako ng pag-ibig, may inilabas si Miguel na isang maliit na kahon. Sa loob nito, may isang palawit na hugis susi. Ito ang ating pangako. Hanggang sa dumating ang araw na maipagmamalaki natin sa lahat ang ating pag-ibig. Nainitan ang aking puso sa kanyang regalo. Ang palawit na isinabit niya sa aking leeg ay naging isang mahalagang simbolo ng aming lihim. Mula noon, sa tuwing hinahawakan ko ang palawit, lalo kong nararamdaman ang katatagan ng pagmamahal ni Miguel. Makalipas ang 1 buwan, kaarawan ni Tito. Nagtipon ang buong pamilya para sa hapunan. Naghanda si Tita Elena ng espesyal na adobo at gumawa ako ng Russian salad. Nagregalo naman si Miguel ng alak para sa kanyang ama. Isang masayang pagtitipon na puno ng tawanan at kuwentuhan. Pagkatapos kumain, habang hinihiwa ang cake, biglang tumikhim si Tito. Naging seryoso ang kanyang ekspresyon at biglang nagbago ang kapaligiran. Ngayong kaarawan ko, may gusto akong sabihin. Lahat kami ay nakinig sa kanya. Tumingin si Tito sa amin ni Miguel ng salitan bago magpatuloy. Sa mga salitang iyon, natigilan kami ni Miguel. Alam namin agad kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit hindi namin alam kung paano sasagot. Ngumiti si Tita Elena at hinawakan ang kamay ni Tito. Akala niyo ba hindi namin napapansin? Imposibleng hindi namin makita ang pagbabago sa tinginan ninyo. Nagulat kami sa katotohanang alam na pala ng aming mga magulang ang aming sikreto. Namula ang mukha ni Miguel. At ako naman ay nakayuko lang at pinaglalaruan ang aking mga daliri. Sa katahimikan, muling nagsalita si Tito. Ang totoo, matagal na naming alam. Mula pa noong high school kayo, alam na naming may espesyal kayong nararamdaman para sa isa't isa. Tumango si Tita Elena. Bago pa man pumasok si Miguel sa militar, napansin na namin, at Natasha. Noong tinatanggihan mo ang lahat ng manliligaw mo, alam na namin ang dahilan. Nang marinig iyon, gulat na napatingin sa akin si Miguel. Nahiya ako at hindi malaman ang gagawin. Itinaas ni Tito ang kanyang baso ng alak at ngumiti. Ang totoo, naghihintay lang kami kung kailan kayo magkakaroon ng lakas ng loob na sabihin sa amin. At sinabi niya ang mga salitang pinakagulat sa amin. Basbas namin ay nasa inyo. Hindi ka panipaniwalang mga salita. Ang kinatatakutan naming reaksyon ng aming mga magulang ay isa palang pagpapala. Nagkatinginan kami ni Miguel. Puno rin ng gulat
At saya ang kanyang mga mata. Tumayo si Tita Elena at niyakap kaming dalawa. Ngayon, tunay na tayong isang pamilya. Nang gabing iyon, nagsalo kami sa aming huling hapunan bilang isang pamilya sa dating kaayusan at puno kami ng ginhawa dahil hindi na namin kailangang itago ang aming nararamdaman. Naglabas si Tito ng Russian vodka at nag-alok ng isang espesyal na toast. Ang sandaling iyon ay isa sa pinakamasasayang alaala sa aking buhay. Pagkatapos noon, naging opisyal na ang aming relasyon. Nalaman din ng aming mga kamag-anak at karamihan sa kanila ay masaya para sa amin. Siyempre, may ilan na nagtaka, ngunit naintindihan nila na hindi kami magkadugo at tunay naming mahal ang isa't isa. Ang mga kaibigan ni Miguel ay nagsabing para raw kaming nasa isang drama at naiinggit pa sila. Bumalik si Miguel sa pag-aaral at nagsikap para sa kanyang pagtatapos. Habang ako naman ay nagsimulang mag-part-time bilang isang Russian-Filipino interpreter, nagtrabaho ako sa isang maliit na kumpanya ng kalakalan para magkaroon ng karanasan. At dahil doon, ay kumita rin ako ng sarili kong pera. Minsan, sabay kaming nag-aaral sa library hanggang gabi. Sa mga araw na iyon, pag-uwi namin ay may mainit na tsaa na naghihintay na inihanda ni na tito at tita. Natanggap ko ang engagement ring sa araw ng graduation ni Miguel. Habang suot niya ang kanyang toga, bigla siyang lumuhod at naglabas ng isang maliit na kahon. Lahat ng tao sa paligid ay napatingin sa amin. Namula ang aking mukha sa hiya. Ngunit sa kanyang tapat na proposal, hindi ako nag-atubiling sumagot ng oo. Sa sandaling iyon, pumalakpak ang mga tao sa paligid at sina tito at tita ay may mga luha sa kanilang mga mata habang niyayakap kami. Ang paghahanda sa kasal ay naging mas maayos kaysa inaasahan. Ipinagbigay alam namin sa aming mga kamag-anak sa Russia at ilan sa kanila ay naglakbay pa Pilipinas. Para dumalo sa kasal, ang mga kamag-anak ni Miguel ay halos lahat ay masaya para sa amin. Gusto ni Tita Elena na isuot ko ang isang Filipiniana at masaya akong pumayag. Naging espesyal na magsuot ako ng Russian-style na wedding dress at Filipiniana. Sa araw ng kasal, nakatanggap ako ng isang hindi inaasahang regalo. Dumating ang aking tiyahin mula sa Russia at dinala ang isang larawan ng aking mga magulang. Nang isuot ko ito, para bang kasama ko ang aking mga magulang sa sandaling iyon. Hinawakan ng mahigpit ng aking tiyahin ang aking kamay at sinabing, "Kung nakikita ka lang ng mga magulang mo ngayon, siguradong ipagmamalaki ka nila." Maraming tao ang dumalo sa seremonya. Ang mga kaibigan ni Miguel, mula sa universidad, ang aking mga kaibigan, at ang aming pamilya. Isang espesyal na kasal na pinaghalong kultura ng dalawang bansa. Si Miguel ay nakasuot ng tuksedo at mukhang kinakabahan. Ngunit nang pumasok ako na suot ang aking wedding dress, nakita kong may mga luha sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, naisip ko na ang lahat ng aming pinagdaanan ay para sa araw na ito. Pagkatapos ng kasal, umupa kami ng isang maliit na apartment at sinimula ng aming buhay may asawa. Si Miguel ay sinubukang mag-apply sa malalaking kumpanya, ngunit ilang beses na hindi natanggap, at sa huli ay nakapasok sa isang mid-size na kumpanya. Maliit lang ang sahod niya sa simula, ngunit lagi niyang ginagawa ang kanyang makakaya. Nagpatuloy ako sa aking trabaho bilang interpreter para makatulong sa aming kita. Hindi kami mayaman, ngunit ang buhay sa aming sariling tahanan ay puno ng kaligayahan. Lumipas ang panahon. Isang araw, sinabi ko kay Miguel na buntis ako. Sobra kaming natuwa sa balitang magkakaroon kami ng unang anak. Ang kanyang mga magulang ay labis ding natuwa sa balita ng kanilang unang apo at madalas kaming bisitahin para magluto o tumulong sa gawaing bahay. Habang buntis ako, maraming nakakatuwang karanasan na pinaghalo ang tradisyon ng Pilipinas at Russia. Sa Russia, may kasabihan na kapag kumakain ang buntis ng maalat, magiging gwapo o maganda ang anak. Ngunit sa Pilipinas, pinaiiwasan ang maalat, kaya napatawa na lang kami. Nang isilang ang aming anak na lalaki, hindi maipaliwanag sa salita ang emosyon na naramdaman ko nang kargahin ko ang munting buhay na iyon. Hinawakan ni Miguel ang maliliit na daliri ng sanggol at sa sandaling iyon
naramdaman namin kami ay isang tunay na pamilya na. Pinangalanan namin siyang Leo. At bilang Russian middle name, ginamit namin ang pangalan ng aking ama. Ang unang bunga ng aming pamilya kung saan nagtatagpo ang dalawang kultura. Nang 3 taong gulang na si Leo, nalaman kong buntis ulit ako. Sa pagkakataong ito, isang babae. Bago isilang ang sanggol, umuwi si Miguel na may magandang balita. Na-promote siya sa trabaho at tataas ang kanyang sahod. Unti-unting umuunlad ang aming buhay at nagplano kaming lumipat sa isang mas malaking bahay mula sa aming maliit na apartment. Ngayon, tuwing umaga, habang nakatingin sa labas ng bintana, nag-iisip ako, sino ang mag-aakala na sa edad na 16? Pagdating ko sa isang dayuhang bansa, magkakaroon ako ng ganito kasayang pamilya. Minsan, sumasakit pa rin ang dibdib ko sa pangungulila sa aking mga magulang, ngunit ngayon, mayroon na akong sariling pamilya. Si Miguel, si Leo, at ang aming malapit, ng isilang na anak na babae. Hindi ko inakala na ang isang nasaktang dalaga mula sa Russia ay makakahanap ng ganito kainit na pagmamahal sa Pilipinas. Mula sa malayo, naririnig ko ang takbuhan ni Leo at si Miguel ay abala sa paghahanda para sa trabaho. Ang ganitong ordinaryong pang-araw-araw na buhay ang pinakamahalagang regalo para sa akin. Tuwing umaga, habang hinahatid ko si Miguel, puno ng pasasalamat ang aking puso. Sina tito at tita at ang aking asawa. Kung wala sila, wala ako ngayon. Sa pagbabalik tanaw, lahat ng proseso ay kinakailangan pala. Ang sakit sa Russia, ang pag-adjust sa Pilipinas, ang hindi pagkakaunawaan at pagbabati namin ni Miguel at ang kaligayahan ngayon. Lahat ng sandali ay mahahalagang karanasan para marating ko kung nasaan ako ngayon. Marami pang darating. Ngunit, naniniwala akong kasama ang pamilyang ito, malalampasan ko ang anumang pagsubok. Napapangiti ako habang pinagmamasdan si Miguel na nag-aayos ng kanyang kurbata sa harap ng salamin. Siya pa rin ang batang lalaki na una kong nakilala, mabait, mainit, at responsable. Ang pinakamalaking biyaya sa aking buhay. Sumisigaw si Leo ng, "Bye-bye, Papa!" habang tumatakbo palapit sa kanya at kinarga siya ni Miguel. Ang mga maliliit na kaligayahang ito ang bumubuo sa aking buhay. Ngayon, muli kong sinisimulan ang araw na may pusong puno ng pasasalamat. Ang regalo sa akin ng Pilipinas, isang dayuhang bansa na naging tunay kong tahanan.